Mayong aga sa kanan. Salamat sa salamat sa inyo, salamat sa inyong katutong kag inahidaw ako sa inyo and salamat nga ang Ginoo has been gracious to us sa aton sa even in our travels. Siguro mangita lang po tayo na we can share ni Erin kanino Akmay regarding our travels. Pero if there's one thing na na-notice na po sa travel na po, kadamo sa mga Christians na they are very, very faithful sa church. Pero, ang ilang kabataan, many of them are no longer going to church. Some of them don't believe in God. And some of them are doing things nga kabalugi kita nga ang ilang ginapahubra actually is an act of rebellion against God. Ang pamangkot sining nga, amo ini. Now, sa sining na Sunday, because this is about going back to school, sining na kung antis ko mag-start sa bago naman nga series, this is something that para sa ako very important. Bilang spiritual na tatay niyo dali sa church, bilang tatay sa bata nga ngalan si Erin. Kag bilang utod sa Ginoo. And gahop ako nga maka-istorya gid ako sa imo tatay, sa imo nanay, kag sa inyo nga mga bata. So this Sunday, kanami sa akon nga wali because ginititulan ko ni How to Destroy Your Family. May isa ka research nga git-publish sa Journal of Religion, Brain, and Behavior. Nga nagsiling sila regarding sa mga bata, sa mga tao nga naging atheist. Sa ila finding amo ini, people tend to become atheists at a younger age when their religious parents talk the talk but don't walk the walk. The study provides evidence that exposure to religiously motivated actions plays an important role in the onset of atheism. Ang nagapapwersa, ang nag-encourage sa mga bata na hindi na sila magpati sa Ginoo. Ironically, our parents who talk and talk about God, pero hindi makita sa ila kabuhi. In fact, kabaluman kita na damo sa mga tao like Darwin, Charles Darwin, Kim Il-sung, mga cult leaders, halin sa una mga Christians na ang mga kaluluhan. And that is why very, very important that we have to discuss this. Kinanglan natin nga iprangka istorya because hindi po si Ringon mahod nga pastor ako, ang akong bata will be exempted in this. Or kamo nga ari diri, it doesn't mean nga exempted ang inyong kabataan. So this morning, let us talk sa story diri sa Bible nga ang iyang mga choices really destroyed his family. Kag hindi naman yung bagong nga wali, many times nakabati naman kamo kay I will always cite this. But I hope you will be patient with me as I talk regarding the life of Lot. Nga na-destroy ang pamilya ni Lot. Nakadugdong ka mo kung may isa ka blessed pangatawo sa bilog ng kalibutan sila. Because even though nga napatay si tatay niya at an early age, ang nag-adapt sa iya, ang isa ka tao nga gina-consider nga father of faith sa mga Jews, nga amo si Abraham. Kag si Abraham itawa sa Ginoo, ang natabo dito nga
Pag-abot nila may gutom, so si tito nila nagkakapito sa Egypt, kag nagbinutig to siya. Sa iya ka binutig na magaranon sila. No? Kaya nagsiling si Abraham na si Sarah, iyanin nga utod, pagkabati ni Pharaoh, sila niya, bayaw! Sige, agi pagkagaan niya, bayaw na. Tagaan niya, tanan, pamangaranon. Kaya sino ni bata? Sila, nablos mo, sige, tagaan niya ba? Isa uli na booking sila, ang binutig nila, ipang-deport sila. Nagsiling nila sa Genesis chapter 13, Abraham became rich. Became rich in silver and livestock, silver and gold. Dito nagsugod ang pag-discuss sa mga choices sa kabuhi nila. Kaya ang first na red flag sa iyang mga choices na may it's financial welfare before spiritual welfare. So natabot din chapter 2, verse 2, amo to nagmangaranon sila, pero hindi namin na pagkamangaranon. So he journeyed sa Negev as far as Bethel, no, nagkadto sila between Bethel and Ai to the place where he had made an altar at the first, and there Abraham called upon the name of the Lord. Ang namin kay Abraham, kaya bisa nagapinalpak sa iyang kabuhi, he just called on the Lord. Nangayo katawad, he restored himself to the Lord. Now, how about Lot? Lot, who went with Abraham, also had flocks and herds and tents, so that the land could not support both of them dwelling together. For their possessions were so great that they could not dwell together. There was strife between the herdmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. At that time, the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. Abraham said to Lot, "Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take the right hand, then I will go to the left." Ambot, basig si Lot to nagabais naman sa kay Tito. Yan, Tito, hindi mo ito mga bata-bata, ginagawa ng grass. No? Tingin naman ni Tito niya, sige Lot, pilit ka na lang. Ikaw sa wala, tuo ko. North or south, sila dahil nila tarin tulong niya. Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. So papili siya, why siya nagsiling na Tito, ikaw lang Tito pili. Pagkakita niya, dayon niya, ala, kadami mo. Diri, damo sa guwapo magras, niya daw parehos sa Egypt. Parehos ito nakita ko. You know, many times, pamangko to ng isang estudyante, mag-graduate ka, mag-college ka, ano paon mo. Mamo ko sila, ate kay, namin dyan, dra ka dahil makobra, dra ka makapuwa sa damo nga, damo nga kwarta, nga wala ka na simba. Ano, may ginagawa ko ng transaksyon. Amo gini sila. Hindi ang spiritual welfare ang number one. Dito, dako ka niyo makita kwarta. Nagsirin niya dali, because ini, verse 13, now the men of Sodom were wicked, great sinners against him.
Pero sa totoo, lagi sa prangkama sa ginaganon, kung ang motivation sa imo mga choices there is always paano ka makakwarta-kwarta nag-prestige sa world, ang laban-laban nila, ang imo maupod sa imo kabuhi are people who are wicked because parehos ka mo preferences in life. Kung puro ka lang kwarta per me, maupod ka sa mga tao nga kwarta-kwarta. Maupod ka sa mga tao nga wala gana sa Ginoo. Amo ka man sila. Nga agaupod ka na, nga agastay ka na. Di kaya mo. Di, kaila, bangod ka hindi man niya importante ang Ginoo. Dito sila sa Sodom, kaalain dito, Sodom were wicked and great sinner against the Lord. Now, nagkawawala ang ginmis ni Lot. Dira sa chapter 12, verses 1 to 3, ang Ginoo naghambal, go from your country and kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kabalo ka mo? Tani ang i-desire natin para sa aton kabataan ngayon. Nga tani, mag-pursue sila sa mga kurso, pursue sila sa mga undertakings, kung sa diin, they will be a blessing to others. Ang buday sa aton galing sa buong mga pursuits sa aton para amo ko sini, para may amo ko sini, pero amo sila. Para plakpakan ako, para ako ang sadan-sadan. Pero napatigin ako, wala gihapon sa makapiyerte sa kabuhi nga blessing ka sa tanan ng mga tao nga maagyan. Why? There is a chapter 14, Ariel. In the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Eleazar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goel. These kings made war with Bera, king of Sodom, Bersha, king of Gomorrah, Shinab, king of Abna, Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, and that is Zor. Kaya ang natamo diri, siguro ko lang ni, kay wala na kita time. Siling niya, verse 8, the king of Sodom and the king of Gomorrah went out and they joined battle in the valley of Siddim with Kedorlaomer, king of Elam, Tidal, king of Goel, etc., etc. 4 kings against 5. Now the valley of Siddim was full of bitumen pits. And as the kings of Sodom and Gomorrah fled, some fell into them, and the rest fled to his hill country. So the enemy took all the possessions of Sodom and Gomorrah, and all their provisions went their way. They also took Lot, the son of Abram's brother, who was dwelling in Sodom, and his possessions, and went their way. Kabalo ka mo, nga hindi it wise. Nga ang pursuits mo are things for yourself. Because just like Lot, inigali, pwede lang niya madula right away. Imagine mo, grabe na mga budlay niya, milyon-milyon na tuguro kwarta niya. Galing kay agit-atake sila. Wala. Ito. Tiyan mo man na, bira-bira ka din trabaho, bira-bira ka din, mas kaon ka lang isa. Imagine mo sa mga nag-invest sa Pogo. Wala. Ban, wala. Bira-bira ka sa imong singing career. Gulpi lang, cancer ka sa throat. Wala ka na yun. Sa sports, isa lang na ka-injury. Anything na ginaubra mo sa kalibutan, pwede lang ginayapaon sa Ginoo at the moment. Tagaan lang masakit sa pamilya, kaya lang man nga ang imo nga tago-tago ito nga pila ka milyon, hindi ka ginugam mo. Kapil pa somebody niya is very close to you.
dula. Pero ang maniambal. Pero ang kabuhi mo niya is pursued to bless others. Hindi ginaya makawat sa iyo. Ang mga tao na na-bless sa imo pag-kindness, sa imo generosity, ang imo nga pag-touch sa ila heart, sa pag-touch nimo sa ila soul, wala niya sang gira nga makadula sila. Wala na yan sa masakit nga makadula. Bisan ano pa, wala ina expiry date hasta forever and ever. And that is why siling sang Ginoo sa kay Abraham, among yung style niya saying, I will bless you so that you will be a blessing. Kaya kung nang panundong na lang yun, atong kogalingon, wala. Just like what happened sa Canaan. Di kadua, hindi lang nga welfare sa kalibutan, financial welfare over spiritual welfare. But many times mo insensitive kita sa mga opportunities na ginagad sa Ginoo. And the one who had escaped came and told Abraham the Hebrew. Pagkabalo ni Abraham, ikatuan niyang iyang mga friends, si Eshcol at si Aner, ng mga allies. Mga 318 sila. Kag divide nila iya forces, kag imagine 318 lang sila, but they defeated them and pursued them to Hobah, north of Damascus, and he brought back all the possessions, also brought back his kinsman Lot with his possessions and the women and the people. And after his return from defeat of Kedorlaomer and from the kings that were with him, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shabi, that is the king's valley. Imagine mo, no? Ang hamig pala ako na sa pag-alagan sa Ginoo, kay magic na. Abraham, hindi ba ito sila warrior? 380 na away nila ang apat ka kingdoms. Piyat din nila. Pero dito, in the middle of this, si Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. Grabe na testimony ni Abraham. Siya ang nagpangabudlay, siya ang naghatag. That's being a blesser. Ang king sa Sodom, nag-istorya kay Abraham, kasi nga, give me the persons and take the goods for yourself. But Abraham said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, God Most High, possessor of heaven and earth, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. I will take nothing but what the young men have eaten, and the share of the men who went with me. Let Aner, Eshcol, and Mamre take their share. Grabe ba lang ang bali pagpakita ni Abraham, siniyari ko diya to bless you. Hindi ko yung magkuha kanya, ako magkuha ako, kasi masiling ako ang ningin amunin kabuhi ko, kay gitagaan mo. Ang ginuuya mo ang mag-prosper sa ako. Yan kung gusto mo, i-refund lang ko yung pagkaon, mga necessary expenses. Hatag niya sa ila. Pero ari ko niya to be a blessing. Opportunity at tumuntanin para kay Juan, kay Lot. Because tsansa na ito nila na mapakilala sa taga-Sodom, taga-Gomora, kung daw ano ka-faithful ang Ginoo sa ilang ano. Amuna siya nga gina-prosper ka mo sa ilang opisina, ginapa-first honor ka mo, ginanami ang promotion sa inyo, ginanami mga negosyo nyo. That is not para mag-increase ang income nyo, although pwede man na. Pero that is your platform
to tell the people how faithful your God is. Ini tanan bugay sang Ginoo. Ini tanan pamaagi sang Ginoo. Gagamiton ko ini to be a blessing to others. Yang subok, ang subok galing kay Amoni, verse 18. Then the men set out from there, and they looked down towards Sodom, and Abraham with them to set them on their way. The Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Actually, ang natabok sini earlier, ang Ginoo na bisita kay Abraham, ay nagsiling siya, Abraham, magabusong na si Sarah. Around this year, may baby na kami. Kasi niya, hindi ko man itago ni sa inyo because I will do something. Gusto ko lang mangin aware ikaw because ginagamit ko ikaw to be a blessing to the nations. Kagang isa ka nation nga gamit gapon diin gamit ko ikaw to be a blessing, may ubrahon na ko. Siring niya, verse 20. Because the outcry against Sodom and Gomorrah is very great, and their sin is very great. I will go down to see whether they have done altogether according to the outcry that has come to me. And if not, I will know. So the men turned from there and went towards Sodom, but Abraham still stood before the Lord. Then Abraham drew near and said, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Isugiran sa Abraham, nagupon sa Ginoo ang Sodom kag Gomorrah. Tinakibot siya. Kaya nagtulong-testimony ito siya sa king sa Sodom about his God. Kag ako dito nga hinablos. Nag-assume siya nga nga hinablos is doing his best, his part to show who Jehovah is, and he's a blessing there. Pagkatapos, gulpila niya ang balon sa Ginoo. Gupon ko ang Sodom kag Gomorrah. Pero may mga moments pag lang kaysa, no? Nga may mga hindi namin nakatabo sa opisina, sa negosyo, sa community. Pero kung kaysa makapamangkot po, dyan ka dali lang gid. Dyan ka, doon may mga taga-masabangan na. Dyan ka dali lang gid. Nung araw mo na si Juan, anong ginubra niya? Nga nag-amusin na. Wala git. Why git? Nga nagsulisahin ka mga amusin ni. Nga may mga amusin na. Natuparay man ang gina sila sa church. Sila ni Abraham, sila Ginoo, nga gugol mo gid. Sila, kung may 50 dito, gugol mo gid. Isa, sila nga di pa, pag-guilty ang Ginoo. Sila nga, far be it from you, shall not the judge of all the earth do what is just? Na Ginoo, hindi bala? Just God ka? May 50 tato ka mga sumulunod mo? Gubon mo gid? Kaya init ka lang sa syudad? Pinabatsa sa Ginoo ko, may 50 eh. Di, nakibot siya. Yay! 45 eh, basta nasubrahan lang. Di, siling yung Ginoo, siling ni Juan, siling ni Sang Ginoo, siling ko may 45. Siling niya, kung may 45, I will not destroy. Tinagibong ulo niya. Sige niya itong ulo big time na itong hapon yung naglos. May ikagago siya, may mga lanso siya, may mga kuhan. Na siguro daw lain ulo, mga ito sila. Sige, Lord, kung may 30, kung may 30, hindi ko ba gano'n?
siya bisan sa balay na lang to. Sila, si asawa niya, mga bata niya, mga muto. Tapos ang ikagado, yung sakwan, yung gagado, mga malapit na sa iyo. Ginoo mga 20 big. Things ang ginoo for the sake of 20, I will not do it. Kaya daw din namin ha. Nag-isip na lang din siya siguro. Sila, asawa niya, duwaya ka bata. Ang ilang ayaya. Tapos may sa kusina to. Tapos may duwa ka pala manipon. Siguro may rumo niya. May bodyguard na siya nang nag-preparar na sa iya kabayo to. Kaya ulo. Siling isang ginoo. Siling niya. For the sake of them, I will not listen. After so the Lord went his way, when he had finished speaking to Abraham, and Abraham returned to his. Intindihan niya na sila wala niya libubra ang iya role as a salt and light sa sulong kabuburan, despite sa opportunity na harap sa iya. Siguro nga magahalin na kita sa isa ka place. Mahalin kita sa isa ka opportunity. Nga naggamulang. Nga nagamulang sa inyo kagwala, di kita sa kanya. Pero, may mas lalong-lalong pagkigali na rason. Kaya makita ba natin na there is no spirituality even within sa pamilya nila. Wala kasi nila, charity begins at home. Pero ang rason gali, nga wala man kita na-reach out sa iban, kaya bisan sa sulod sa aton pamilya, hindi man makita ang aton pagsimba sa Ginoo, natuwag lang ang tabo. Sige, the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose and met them, and bowed himself with his face to the earth. Now, si Lot, ang iyang ginubra sa pabor sa Ginoo, amo ang magtungko sa gate, no magsigagapungko ka sa gate, mean to say leader ka dito. So maayo sa siguro sa mga secular concerns, for spiritual concerns, wala. Di katuan niya ang mga angels, sige, Lord, please turn aside for your servant's house and your servant's house and spend the night and wash your feet. Tapos early ka mo bugtaw, lakad na ka mo, we will spend the night in the town square. But he pressed them strongly. So they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. Kadami man siya ka-generous sa iya sa mga strangers. Pero, for sure, kay hindi na siya nga himuon niya ina. Kaya nga, sa gabi na to, young and old, ng mga tao sa Sodom, all the people to the last man surrounded the house. Imagine, may kabalo ko, ano ka na po, pero pasiling ka lang bilog na alihis. Ng mga lalaki, libutan ng inyo balay. Kaya ano, imagine mo opsyon sa inyo lugar to, tipunan ka sa tanan na taga-fortune town ng mga lalaki. Kag magsinggit, bring them out. Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them. Ang point ang lonely, ang term sila is that we may have sex with them. Imagine, bilog na barangay, ang ina, ang may talinan. Sila went out, sabi sila niya, I beg you, my brothers, do not act so wickedly. Nagatuwag lang iya nga suggestion. Sila niya, I have two daughters who have not known any man. Let me bring them out to you and do to them as you please.
Only do nothing to these men, for they have come under my shelter of my roof. May culture dito sa una nga kung may bisita ka, kaging pakaon mo, obligasyon mo na man na i-protect mo sila. Amo na siya sa Psalm 23 pala, no? Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Nagabok mo na. Kay ginpakilala lang sa Samis nga ang Ginoo willing to defend you even if it would cost his life. Isipin niya, obligasyon ko ni, pero iya solusyon na mo ini, iparin kaya ang buhay ang bata. Yun ang budlay kung kaisa sa aton, mga solusyon man aton, mas kaluhin. Pero parehos naman lang sa kalibutan. Amo na siya, ay sige, sulungon, kumalit ako ulo, kung dumugay. You know, kasi lahat ako na rin wala sa spirituality. Nila stand back. This fellow came to sojourn and he has become the judge. Now we will deal worse with you than with them. Then they pressed hard against the man locked and drew near to break the door. Banda, phobia, homophobia ka, hater ka, yung wala mo ako ng mga parts mo. They reach out, pero ang natabo, ang mga angel, ibuwa niya sila, galing si Daphne, yung angel mo, hindi wala. And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, so that they wore themselves out groping for the door. Ipanggulag sila. Wala ko nang ma-check, pero though it seems kami sa gulag na sila, kasi hindi ako. Imagine mo. Sila sa mga angels, sila niya, have you anyone else here? Sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city, bring them out of the place. For we are about to destroy this place because of the outcry against its people has become great before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Kaya pag-itaado, hubun na mo ng city subong. Ilakat na lang sila, katut sa sons-in-law niya, who were to marry his daughters, get out of this place, for the Lord is about to destroy the city. Subulan na galing naman ni but he seemed to his sons-in-law to be jesting. Tapos siya siguro, joker. Sagad siguro mag-joke-joke. Kung subukan ni galing, kaya pag silingin na sa Ginoo, nadagdag siguro sa bangko, kaya umagad. Dahil, ano na ang inambal mo, Ginoo? Daw mga 20 anyos kita makilala na, yung walang ikuya kabati Ginoo sa imo, gulpi lang na Ginoo ka. May putos mo na sa UP. May pamangkot niya po, siling dito na Sigma, dito sa Baptist Church. Siya, drama ko na Sigma. O kapatid ng iya, wala ka doon kilapan. Kung magpakilala, ikaw ang Kristohan mo kung sa diin ka man gibutang sa Ginoo, ma-heart attack ay man ang taong Ginoo balan. Ang subok sa ito, wala itong patihan sila. Because for so long, wala ito sa baka niya. Isa pa no? Letter D. Difficulty giving up earthly stuff. So as morning dawned, the angels urged Lot, saying, up, take your wife and your daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city. But he lingered. Tamak mo, none.
Te, sige-sige ka pa drugs. Te, anong nahimo sa kabuhay mo da? Wala. Di, unta di na. Sige lang. Sige ka pa sina. Kabalo ka na di na kabarkada na naguba sa imo. Sige-sige ka pa gihapon. Ano na nahimo da? Nag 42 years ka na sa college, pagod sina. Yan mo. Sige lang. I mean, marami mga butang na katabo sa kabuhi mo. Kagkabalo ka man na instead of drawing yourself closer to God, gapalayo, kagka-intindi ka man sina, kung masilay ka magyapon na, sige lang. Pero mo na sila, madyan mo, guguon na magubaan ng kalimutan, sige lang. From marami lang kay the Lord being merciful to him, they brought him up and set him outside the city. Di sa ako, may amungan na, hindi bala. Maya lang kay gilgupong pasangin mo. Ay kung ipasagdan ka lang sa amo ko mga sitwasyon, mo talman ka pa ito. Maya lang kayo tagakatan sa buto. Tinain galing ang ini. Nang balan sila, verse 17, escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away. Sige, dalagan na, dakat ka to sa bukid, probably the-refer dito, balik ito kay Tito mo, Abraham. Mapabay mo study ka to. Dito ka lang. Dagan, palayo. Ay, sige, oh no, my Lord, sa behold, tutang gipaburaw mo man gito. Kadugit langga mo naman ko. Kabudlay gijaya, I cannot escape. I cannot escape to the hills, lest disaster overtake me and I die. Palayo ka na sa barkada mo. Bawal mo, galing ko. Nag-promise kami sa nariya ko. Text man, wala. Talikdanan. Wala sila. Palayo. Kung dito ko sa bukid, wala to internet. Wala to cellphone. Wala. Mga ubod. Amot sa siringat yung may ginaambalang ito mo palayo ka. Pero hindi ako kapalayo. Kaya nasiling ka naman na total nagdistansya naman ako. Pero hindi lang kayo magpalayo. Kaya nagulupo na ang Sodom na Gomorrah. Behold, this city is near enough to me. Siling niya, is it a little one? Let me escape there. Is it not a little one and my life will be saved? Siling niya, total daw ipaburan, hindi po lang ayaw mo. At this city, no? Bacolod, di lang Bacolod. Di lang sa Bahago, city, basta daw city lang. Basta may city lang. Sige na lang, hindi ko na lang pag-umpon, di lang bangon sa inyo. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there. Therefore, the name of the city was called. Makita ko na gyapon ang favor sa Ginoo, kasi yung Ginoo nga, sige, hindi ko anay pag-umpon, panaputon ko kamo ko anay. Pagkali umpon ko, panakmong, sige na lang, kaya ako kamo dito. Okay, the sun had risen on earth when Lot came to Zoar. Then the Lord rained Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valleys and all the inhabitants of the cities, what grew on the ground. Ang problem galing kay hindi layo. Ang iyang asawa, kinambalan sila na hindi sila magbalikin. Kung galing kay lapit, naparehos na ba lang mga sige, hindi mabalikin. Hindi kay arat lang sa likod mo. Ma-curious ka din. The wife, Lot's wife behind him looked back. And she became Pilar. Ang muna lang maglay, kung hindi ikaw
magsunod sa ginasugo sa Ginoo. Ikaw ya kaya mo ya eh. Pero ang mga upod mo ya, hindi na nila ya kaya i-resist ang temptation. Ang bata mo ya, ikaw ya okay kaya eh. Okay ako rin, hindi kaya mag-alagad sa Ginoo. Ano lang na ino pag-alagad. Kayugay ka naman niya si Baal. Pero bata mo yan. Ay mo yung asawa. Ano na yan sila? Ikaw yung strong kaya eh. Strong. Hindi ka po mo. Kung lang kita mo magaling na sa liyot, no? Sa buong na passage na, remember Lot's wife. Later on, ika-5 na, children just do things that seems right to their eyes. Then, verse 13, hindi ko siya maghalin sa magkat ko sa hills. Pero sa napatay niya ang asawa, napat na to sa hills, upod sa iyang mga bata. For he was afraid to live in Zoar. So he lived in the cave with his 2 daughters. Tingnan ang mga smart na mga uto, ang mga kabataan, siya ay si tatay, tigulang na, wala siya bata, na magadalas ang ato na pinito. Nga-i-report ka sa tatay ka, ignore na siya. Imagine mo, amo na itong kakatabo, wala ka ito na sila kaya mga anak, dahil lagi na, mabalik ka sa Ginoo. Ito, ma-pray kita, isip ka, pinabahikan niya lang ako ng mga bata niya, kung ginumbong siya. Verse 33, so they made their father drink wine that night. The firstborn went in, and they lay with her. And he did not know when she lay down and when he rose. Grabe na kahit tigis, nagpira sa wine sa kabalong rin sila tabo. Di pagkasunod nga daw, siya naman sa magulang, siya ikaw naman, di mo naman to. Inom naman sa tatay niya, ginrape naman sa bata niya si tatay niya, kagamuna ito. Kag ang mga bata ang gusto kaya. Imagine mo bangot sa mga choices nila. Amo na yung mga bata. Kaya subok nila, ay ang bata, nanging bata niya, ang ngalan si Moab, among father sa mga Moabites. Ang isa si Ben-Ami, ang father sa mga Ammonites. Amuni ang mga tao na mga number 1 na kontra sa mga Israelites. Medyo naman. Nasa ulihi, bangod sa aton na disobedience sa Ginoo. Ang magabato sa MCC sa ulihi, mga apo mo. Mga apo mo. Ano ang sa mind to ni nila? Now, there is a verse 6 pala sa 2 Peter chapter 2. Sabi niya, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly. And he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. For as the righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds, as he saw and heard. You know, kabalo ka mo ano yan sa kaila, galalain siya sa kakatabo, grabe yan niya, yung sala niyo bro, sala na, hindi, kamamuni. Kabalo ka mo malain ka na. Wala man sa ginahin mo. Pag kita, pwede man kita maayo lang kita maghambal, na ini, naghawo, amuni siya, amuni, nag-amuna, sila amuna, dapat di, pang-amuni. Pero mamagod, ano yan yung bramo? Nag-amuni sila. Amuni, ninaguba, ang iya, pamilya. That is why mga utod, review natin, kung paano natin
Ginatagaan direksyon ng akong kabuhi. Number one, financial welfare before spiritual welfare. Ano man, sensitive man kita, nga may mga sa mga blessing ginahatag sa Ginoo, may opportunities kita to bless. Why na ako na number 6, sa ato na ihan balay, their spirituality, kasi wala akong kamulog yung istoryahan na eh. Wala akong kamulog ang mamuyo. Kasi kanya-kanya man lang kamo sa inyo spiritual life. And number 3, may mga butang din sa kalibutan na kabudlay hindi give up. Isang kabalo ka amo na nagapapalayo sa Ginoo sa imo. At ano ni mga kabataan nato. Bawal kay dagko na sila, wala ka na sa mahimo. Pinagusto ng titulo ko na lang niya. Ito masinulog ko. Helpless. Kaya daw, sila na nasagot sa inyo. Sila na. Pero kabalo ka mo, may exaggerate ka namin ang ginubra sa Abraham kaya wala naman siya nahimo kay Lot. Kaya Abraham went early in the morning and early. Nag-pray siya before the Lord. Nagitulok yung Sodom at Gomorrah. At kailangan sa inang sa verse 29. God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow. When he overthrew the cities in which Lot had. Nga si Lot was delivered because of prayer sa niyang tatay-tatayan na sa Abraham. That's why mga nanay, hindi pa man too late, you could still pray. You could still pray. But somehow ang Ginoo mo maghatag favor sa atin. So, paano natin ma-avoid na maguba ang aton sa balay? Well, balik mo tagyapon sa efficiency, no? Wife, submit to your own husband. Kita ang mga tatay, kinanglan ng leader bigit na. Pagkatapos, niya, husbands, love your wives. Kaya ang pinakaunang himuon natin as husbands is to give our lives sa spirituality sa aton ng mga asawa. Just like Christ, ginhatag din niya kabuhi para maluwas ang church. He might sanctify her, having cleansed by the washing of the water of the word. And ano pagit? Siling niya, langgaon naton just like our bodies. I-nourish natin, i-cherish natin. Just like Christ. Pagkadamit kasi ng bal niya, siling niya ang mga ang mga wife, ang mga husband should love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Ang mga bata, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Di kaya mo rin, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang nasubukan ko pala these days. Kaya sa mga bata pala, doon ka-normal na lang sila nga snub nila si nanay at tatay nila. Doon ka okay na lang. Doon ka, namalong na rin sila. Sa una na yan, makabuha ko lang. Ang buhat kagi ka mo, mga ka-Gen X, one niya. Tubo niya. So, tulukon lang na yan. Kabalo ka mo delikado na. Because you are destroying your life. Why? Because that is not right. Honor your father and your mother. Because this is the first commandment with a promise. That it may go well with you and that you may live long in the land. Mga bata, i-honor nyo din. Paano mo? Practice ka mo good morning. Practice ka mo good evening. Practice ka mo bless. Practice ka mo, sir. Hindi kayo kadakuan sa iyo, sa subong si nanay mo pa ang ka-serve sa iyo. You're already 54. Tapos si nanay mo pa.
Honor. Pero kita mo ng mga tatay, amo ni, do not provoke your children to anger, but we must discipline and instruct them in the Lord. Pagtani kita din sa masaba sa mga tatay, we must always see to it. Nga ginigin ka na sa mga bata. Whether tutuwa ko ng bata or anak-anakan, basta ikaw ng tatay, you must do it. Because this is the only way that we will not be able to destroy our family. Namin man lang dali sa Bible. Kay bisan among to natabo kay Lot. Dali sa chapter 1 verse 6. May isa na siya ako, ngalan niya si Ruth Moabite. Kag bangod sa iyang faith, nakapamana siya kay Boaz, kag ang bata nila si Obed, ang apo nila si Jesse, kag ako sa tuhod nila si David and him. And of course, later on si Jesus. Nakasound dramatic. Problem point natin. How about ang iba niya kataan? Pagsubong sa Middle East, dumudamo to ang mga nanging terorista, kadamon to sa gusto mambuba, at ang laing tigas ga hambal sila, wala na sa iba ng Diyos kundi si Allah, at si Muhammad ang ilang prophet. And many of them are descendants. You know, mga nanay at mga tatay, hindi lang i-issue subong sa inyong bata. Issue pag hindi sa ako, sa ako, sa ako, sa ako, sa ako, sa ako. Kung hindi natin pagkaayuhong subong, magkapadayon ni hasta pila ka generations. And that is why mga nanay at mga tatay, let us walk the talk. Kabay pang ng una ang spiritual welfare before financial welfare. Sensitive kita sa mga opportunities, especially the opportunities to bless. May spirituality git sa atong family. Willing kita mag-give up sa mga earthly stuff. The fact may mga bata subong kasi rin malaman, Nay, buwaon mo man lang ang cellphone ko, patsyan na lang ako. Pag hindi natin pag-i-allow ang mga children to do things that seems right to their hearts. Because you have only one family. Don't turn it into God's. Tumutod, very humbling ini. But I hope we will take this seriously. Because hindi natin pag-take seriously, naku ulit sa consequence. Ang consequence is eternity. Let us pray. Father, forgive us. Kay many times, though naanad na lang kami to do things that is right in our lives. Lord, kabay pa mapaboran mo kami. The same way yung paboran mo sila. But at the end of the day, kung maging pabor ka sa amin, kabay pa we will respond rightly. And even, Lord, malumoy ka sa mga kabataan namin. Tani, ang magresulta ng mga bata, even though may mga kakulangan namin. Tani, mag-improve lang sila. Mag-improve lang sila. That find, nakakita favor sa inyong eyes. And that they will be fruitful in their lives while on earth. Lord, tabang buligin kami, dear Holy Spirit, in Jesus' name.